This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. Mga ka-GG, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video or vlog, meron na naman po akong i-share sa inyo na another info. So, para po ito doon sa mga magtatanong kung ano nga ba ang mga advantages kapag meron kang hard or cold wallet storage. So, napapanahon nga guys, no, kasi nga po, hindi naman natin masasabi kung hanggang kailan ang mga trading exchange platform, and especially syempre yung tiwala din, no, na ikaw ba pagkakatiwala mo ang yung pera sa ibang tao na hindi mo naman kilala, or let's say sa mga companies na alam mo naman na posible na pwedeng mawala in the future. So syempre kailangan mag-isip-isip din tayo mga ka-GG, no, kung ano nga ba yung dapat natin gawin doon sa mga assets natin na pinaghirapan natin para hindi ito mawala basta-basta, and especially secured, no, na tayo lang mismo ang nakakaalam. What are we doing? So, may mga kanya-kanya naman tayong opinion guys, no. So, based dito sa video na to, tatalakayin natin, i-share ko lang sa inyo yung aking 5 advantages based on my experience and of course opinion din. Experience ang pinaka-importante, no. 5 advantages. Ano nga ba ang advantage kapag meron kang isang crypto wallet storage? Ano yung pwede niyang gawin sa mga assets nyo? And yung mismong process din guys, ano ba yung process ng pagkakaroon nito? So, napakahalaga talaga guys, lalo na ngayon na, gaya sinabi ko, hindi naman natin alam na kung kailan yung mga exchange platform na yan. And especially ko ba, pagkakatiwala mo ba nga sa iba yung mismong assets mo na pinaghirapan mo, no? So, ano pa bang hinihintay natin guys? Simulan na natin. So, ito nga mga ka-GG, pag-usapan nga natin yung about sa hardware or cold wallet storage, no? So, talakayin na rin natin yan lahat dito, no, sa vlog na to. So, gumawa na rin ako presentation para at least aware kayong lahat, no? So, una sa lahat, ano nga ba? Recap lang guys, no, doon sa mga magtatanong. So, ano nga ba ang isang hardware or cold wallet storage? So, a hardware wallet is like a small device. So, kung makikita nyo guys, napakaliit nga naman talaga ng mga hardware wallets na nakikita din natin sa online, etc. No? So, sa mga nagbebenta dyan. So, maliit lang siya guys, no? Kayang-kayang sa kamay nyo itagong ganyan. Ganito rin itong sa Ledger. So, titiklopin nyo parang USB device nga, gaya ng sinabi dito, no? That keeps a crypto user's private keys safe offline. Take note, offline guys. Kahit wala kayong internet connection, no, isi-save niya yung mismong mga assets nyo. So, napaka-importante talaga panahon ngayon, no. So, these keys are then used online when the user wants to make a crypto transaction. So, saan yun guys? Syempre, sa blockchain. Kasi ang blockchain guys is decentralized, no. So, pang worldwide dyan guys. Kahit saan bansa ka, no, merong crypto transaction yung blockchain, okay? So, nakalagay din dito mga ka-GG, no, hardware wallets play a crucial role in the world of blockchain. Napaka-importanting role daw po niyan. They offer both security and usefulness when dealing with blockchains. So, why? Ito nga guys, no, here are some advantages when having a hardware wallet. So, pag-usapan na natin yan guys, no. So, number 1 guys, ating advantages ay ang safety. Yes, napaka-importante ito guys sa key features po ng pagkakaroon ng isang hardware wallet storage. Why? Why safety pag meron kang hardware wallet? Bakit safe? Kasi nga po,
ito ay may authentication. Yun yung pinakamahalaga, no? Kahit na, let's say, yung computer nyo is, nakalagay nga dito, no? Ensure the safety of your assets, even in an insecure computer environment. So, ibig sabihin lang po yan, guys, kapag, let's say, yung computer nyo is open siya, guys, no? Open, vulnerable sa mga attacks like sa phishing or let's say, sa mga scammers, etc. Hindi po yan basta-basta ma-hack, no? As long as meron kayong hardware wallet. Kasi may authentication to, guys, at safe na safe, encrypted, guys, yung mismong mga transactions nyo dito sa hardware wallet nyo. And as long as din po na hindi nyo siya kinoconnect or hindi nyo pinapasok yung seed phrases nyo ng hard wallet nyo online. Like, ipapasok nyo yung mga seed phrases nyo sa MetaMask, etc. Wag po, no? Meron din tayong tamang way para ma-open nyo yung mismong hardware wallet nyo sa MetaMask na hindi nyo kailangan i-import yung mga seed phrases nyo. So, tuturo ko yan mamaya. Make sure na panoorin yan, guys, no? So, ayun, guys. Hardware wallets provide an additional layer of protection depending against cyber attacks, phishing sites, and malware. Yan, gaya nga sinabi ko na hindi siya basta-basta na nahahack. So, number 2, guys, no, sa pagkakaroon ng isang hardware wallet, kung meron nga kayo, a hardware wallet can handle various blockchains at once, letting you manage Ethereum and altcoins such as Bitcoin, Lumens, and more on a single device. So, kung makikita nyo, guys, dito sa aking Ledger wallet, makikita nyo ang daming nang nakalagay na Ledger na apps such as Bitcoin, Ethereum, etc. So, pwedeng nyo siyang i-store ng mga tokens nyo, no? Hindi lang iisang token yan, guys. So, iisang device, maraming token, and you can back them all up with just one recovery phrase. So, doon sa mga nakapanood nung video ko about dito sa Ledger, make sure, guys, na i-save nyo yung seed phrases and itago nyo sa safe na safe and secured na lugar na hindi basta-basta na makukuha or mapupuntahan or malalaman ng ibang tao. Kasi nga sa inyo yan, guys. So, make sure, guys, na secured yan. Okay? So, ayun yung second advantages ng pagkakaroon ng hardware wallet. So, pwede kayong magkaroon or pwede kayong mag-store ng multi-crypto assets. So, ang pangatlo, guys, in my opinion and experience, yung advantages is, so far naman, lahat ng nabili kong hardware wallet is user-friendly. So, a hardware wallet is a little device you can carry around. Ayan nga, maliit nga siya, guys. Kita nyo naman, no? Kahit saan pwede yung dalhin, gaya nga sinabi dito. Pero, for me, guys, I do not recommend carrying it around somewhere because pwede siyang manakaw. And even though na pwede nga siyang manakaw, as long as hindi nyo hawak yung 24 phrases nyo or seed phrases nyo and nakatago siya sa vault or safe place, hindi siya basta-basta makukuha lahat ng assets nyo. Yun yung pinakamaganda doon, no? Kayo lang mismo ang may access sa hard wallet nyo. Dapat kayo lamang, walang ibang tao. Okay? Nakalagay din dito, it's like a key. Yan, makikita nyo naman, guys, para nga siyang susi na pwede nyong ilagay sa bulsa nyo, no? To access your crypto assets securely from anywhere. It helps you easily sign into various apps like dApps without making new accounts. You can also use it to log into regular apps like Google and Facebook. I don't know if Facebook is magkakaroon ng crypto or let's say crypto apps in the future, no? Pero ayan, nilagay ko na rin, guys, in any case na possible kasi hindi naman natin alam kasi nga dapat mag-adapt din talaga tayo sa mga changes na nangyayari ngayon sa ating technology. So, ayun, guys, no? Yung number 3 para nga sa akin is user-friendly po ang mga hard wallet na nabili ko. So, number 4, mga ka-GG, trading directly between wallets. So, ito yung isang maganda, no? So, gaya nga sinabi ko, yung pagtitrade po gamit ang isang hardware wallet, kung napanood nyo po yung video ko about sa Ledger, kung makikita nyo sa pinakadulo ng video na yun, guys, pinakita ko yung pagtitrade. Pero, since nandito na rin tayo, I will show you, guys. So, ito, nakalagay nga dito, this method ensures the highest safety in trading digital assets because you always have control of your tokens. Why? I will show it to you once na matapos natin itong basahin, no? The trade happens directly from your wallet, eliminating the need to deposit them into an exchange wallet. This not only saves time but also avoids deposit delays and fees related to withdrawal limits. So, ito, guys, papakita ko sa inyo yung paano nga ba mag-trade sa isang wallet. So, I will be using Ledger wallet, no? Or Ledger app para makapag-trade tayo. So, nandito nga, guys, tayo ngayon sa Ledger Live.
So, doon sa mga magtatanong, paano po kung walang Ledger Live? So, mamaya, papakita ko sa inyo naman yung paano mag-connect using MetaMask na hindi nyo kailangan ipasok yung seed phrases nyo, no? So, dito guys, ayan, kailangan panoorin nyo muna po guys if ever na may questions kayo kasi hindi ko na i-recap din, no? Doon sa mga nanood ng first video ko about sa Ledger, na doon naman sa dulo, no? Yung paano mag-setup. So, make sure guys na panoorin nyo yun. So, dito tayo sa portfolio, ayan. So, makikita nyo guys dito, meron tayong accounts. Then, ito guys, ayan, yung mismong mga accounts na nilagay ko. Then, ang gagawin natin guys is, I will try to send USDT under Binance Smart Chain, blockchain. So, send natin. And, papakita ko sa inyo guys, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng hardware wallet. So, hindi ko rin basta-basta na masisend niya. For example, papatayin ko to. Okay? I-off ko. Ayan guys, tatanggalin ko muna. Unahin natin yung walang connection. Para at least aware kayo. And, yung mismong app lang yung gagamitin natin. Makakasend ba ako ng crypto asset without using my ledger? So, let's see. So, ganyan guys. So, pupunta ako sa MetaMask. Dito ako ngayon guys sa mismong MetaMask. No? Makikita nyo naman, ayan. Then, for testing lang din, para at least aware kayo. So, kakopy ko lang yan. Then, babalik ako sa Ledger app. Then, ipipaste ko dito. Take note, hindi ako nakakonect. Kasi itong Ledger Nano S Plus, hindi siya gagana as long as hindi nyo siya kinoconnect no, sa PC nyo. So, or any power source, hindi siya talaga gagana. So, ayan. Continue. So, for example, fast. So, lagay lang natin amount. For example, $1. Ngayon yung fee, makikita nyo. Continue. Continue. Ayan guys, unang protection. Layer protection. Hindi basta-basta makakasend. Kung sino man guys, no, na gusto mag-send ng ano nyo. For example, naiwan yung bukas yung computer nyo and gusto nyang isend mismo yung amount na natitira sa account nyo sa Ledger Live or any app, hard wallet app na nakabukas sa inyo. Kasi unknowingly, for example, iniwan yung basta-basta nakabukas yung PC nyo, vulnerable sa lahat. Then, may magsisend na unknown person, hindi niya agad masisend yun as long as hindi nakakonect or hindi naka-unlock yung mismong ledger or hard wallet na nakakonect mismo sa PC nyo. Okay? So, ito nga mga ka-GG, no? Oh, let's say nga po na nakakonect yung ledger nyo, okay? Or yung hardware wallet nyo sa PC nyo. Mabubuksan ba yan agad? Hindi po. As long as hindi alam mismo nung taong magsisend yung PIN code nyo na nilagay or sinet mismo sa hardware wallet nyo. Okay? Kaya mahalaga talagang merong extra layer of security yung mismong hardware wallet nyo para in case walang makaka-access talaga kundi kayo lamang. So, ito na guys, no? Makikita nyo na tapos na tayo sa layer protection. So, for example, ako, hawak ko yung mismong hardware and merong authentication na nag-pop up na nagsasabing magsisend daw ako ng USDT or let's say ng crypto sa other wallet. So, ayan, makikita nyo naman dito. Hindi yan basta-basta ma-access as long as hindi ko nabubuksan yung mismong app sa device. So, ayan, sinabi dito, no? So, ako lang mismo ang makaka-access kasi ako magko-confirm yan, guys, eh. Or ikaw mismo, kung ikaw yung merong mismong nag-pop up sa inyo, no? So, yeah, for example, open daw. So, ayan, makikita nyo, nag-loading siya, guys, no? So, ayan, may nakalagay dito, verify the deposit details on your device before sending it. The contract address is provided securely so you don't have to verify it. So, hindi rin yan basta-basta, guys, porket nakalagay na check. Kala nyo na-send na, hindi. Nakalagay po dito, makikita nyo, review transaction ang nakalagay. And makikita din dito, guys, yung amount na isi-send. Then, yung address, okay? Then, kung ilan yung fees. Then, may nakalagay dito, guys, kung i-accept and send or reject. Dalawa lang yan, guys, no? So, ikaw pa rin, ako pa rin ang magde-decide kung gusto ko ba bang i-send yung mismong 1 USDT or yung amount na yan dun sa certain wallet address na pag-sendan ko. So, i-reject ko, okay? So, tingnan nyo mangyari. Operation denied on device. So, hindi basta-basta nga, guys, na makakapag-send, okay? So, ayun mga ka-GG, nakita nyo na kung paano magkaroon ng authorization or authentication bago mag-send from a hardware wallet. So, in instance, nagbigay ako ng example sa inyo from a Ledger wallet, diba?
So, kayo na bahala mag-decide or yung mismong, ano bang opinion nyo dun sa mga ganong extra layer of protection, okay? So, para sa akin, napaka-useful nun, no? So, hindi basta-basta ma-access yung aking hardware wallet. Then, ito guys, yung panglima for me, advantages is yung offline storage. So, sa pagkakaroon ng offline storage, so, ano ibig sabihin yun guys, diba? So, hardware wallets enable you to keep your private keys offline. So, ibig sabihin, wala sa internet or anywhere online, no? Wala. Providing the most secure method for storing cryptocurrencies. So, ikaw pa rin yan, guys. Nasa sa'yo yan. Okay? So, pag sinabi natin offline, ibig sabihin, wala sa internet. Okay? Wala sa lahat ng mga online lahat. Wala doon. Okay? So, ang gagawin nyo, guys, is, ito nga po, dyan napapasok yung seed phrases natin or yung mga key phrases na sinid nyo or sinulat nyo sa papel. So, ano siya, dapat nasa secured place siya na hindi siya basta-basta ma-access ng ibang tao. So, yun yung pinakamagandang mapoprovide nyo for the extra layer of protection na hindi nyo isi-save siya. Yun ang ano ko guys, huwag nyo isi-save. Never ever na isi-save nyo siya online or sa mga notes nyo. Wag po. Basta isave yung papel na sinulat nyo sa any location na para sa inyo is safe, na hindi nakakaalam ng mga ibang tao na hindi ka tiwa-tiwala, okay? So, ayun guys yung advantages na pagkakaroon po ng hardware wallet storage. So, mga ka-GG, pag-usapan na rin natin, no, paano ba nagwo-work, no? Paano nagwo-work ang mismong mga private keys. So, ayan, the private keys are the key. So, yung private keys, yun yung 24 seed phrases na sinulat nyo. Ulitin ko lang, no, sa mga hindi alam, no? So, cryptocurrencies are never stored directly in the hardware wallet. So, let's say nga guys, eto, do sa mga nagsasabi na, oh, kunin lang natin yung hardware wallet niyan, makukuha na natin yung assets niyan. No. As long as hindi alam mismo nung kumuha yung 24 seed phrases nyo, hindi yan mahahack or hindi yan makukuha ng basta-basta. Okay? So, nakalagay nga dito, they always reside on the blockchain. Yung mismo mga assets nyo, nasa blockchain yan guys, hindi yan makukuha basta-basta. So, ang nakalagay nga din po dito, the hardware wallet simply holds your private key which acts like a key to unlock your address on the blockchain where your assets exist. Because the blockchain is accessible everywhere, your hardware wallet is all you need to manage your token. So, ayun guys, makikita nyo naman, may example tayo dito, private key, pupunta sa blockchain, may nodes, then public address. Okay? Para do sa mga hindi aware, no, ayan po yung process paano nagwo-work ang isang private keys, no, to blockchain. Okay? So, ito mga ka-GG, no, pag-usapan din natin yung two functions ng hardware wallet. So, una sa lahat is safeguard your private keys. Nakalagay nga dito, no. So, pag sinabi nating safeguard, guys, is protektahan nyo mismo yung mga seed phrases nyo or yung private keys nyo, guys. Kasi nga po, napakahalaga yan. Kumbaga, parang yan yung pinaka-puso po ng pagkakaroon nyo ng hardware wallet or cold wallet storage. Kasi anong sense ng pagkabili nyo po nito kung naka-expose naman yung mga private keys nyo, no? So, wala din guys. So, make sure guys na ipagkaingatan nyo, itago nyo sa pinaka-safe na place na meron kayo dyan sa bahay nyo or kung saan mang part kayo ng mundo, no? Then, nakalagay din po dito, hardware wallets as cold storage, keep your keys offline. So, laging ini-indicate mismo dito, no, na i-keep nyo offline lahat ng seed phrases nyo. Huwag nyo i-save online kasi wala ding sense nga po pagkakaroon ng hardware wallet, no. Think of it, guys, as na ipon nyo na nakalagay lahat mismo dito na ayaw nyo makuha ng ibang tao na hindi naman katiwa-tiwala or basta lang makuha yung mga pinaghirapan nyo, no. So, I suggest, guys, na huwag nyong ilagay online. Okay? So, depende na lang yung sa trip nyo. Kung ilagay nyo online, eh, kung ma-expose lahat yung mismong, ano nyo, or na-hack kayo ng yung mismong email nyo, eh, di nakuha na yan. Pwede na yan ma-access. Isa yun sa pinaka gustong kunin ng mga hackers ngayon, yung mga private keys nyo. Okay? Private keys na nakalagay po online. So, make sure, guys, na keep safe. Okay? So, ayun. Reducing the risk of online attacks, compromising your assets. Number 2, confirm transactions securely. Ayun nga po, no. So, yung pinakita ko nga po kanina,
hindi po basta-basta na makakapag-send. So, nakalagay nga dito, hardware wallets allow you to sign and verify blockchain transactions, ensuring only you, okay, only you with your private key can authorize transactions on your behalf. So, ikaw lamang ang makakapag-confirm ng mga isasend nyo or isasend nyo galing sa mismong hardware wallet nyo, no? Kasi yung i-receive naman, guys, is wala ka namang hawak na doon kasi isasend naman sa iyo yun. Pero yung mismong, ikaw mismo yung magsasend ng yung authorization na kayo magsasend ng mismong cryptocurrency or yung token, ikaw magde-decide yan, guys, kung i-send nyo ba o i-verify nyo ba na accept or reject. Okay? So, ayun nga mga ka-GG, no? Ito pa, secured with you, isa sa functions din po ng pagkakaroon ng hardware wallet. So, protect your hardware wallet with a PIN and optional passphrase, making it extremely difficult for thieves to access your keys. Since the keys are never exposed online, kung ganun din ba ang ginawa nyo sa akin, ganun ginawa ko, known as cold storage, they remain secure. As long as hindi nyo ine-expose yung seed phrases nyo or key phrases nyo online, safe na safe yan, guys, yung storage nyo, yung assets nyo, no? They remain secure. In case of loss, a single seed phrase can recover and transfer your assets to another wallet. So, yun pa ang isang advantages, guys, no? So, for example, nawala nyo yung mismong physical na hardware wallet nyo. And, na-save nyo naman, guys, yung 24 seed phrases nyo, guys. So, as long as nasa sa inyo yun, naka-stored sa vault or safe place nyo, pag nawala, make sure nyo lang, guys, na i-block nyo na yung mismong old storage na meron kayo. I-confirm nyo yun. Alam ko may ganong may functions sa mga hardware wallet apps na pwede nyong i-block or let's say pwede nyong i-delete mismo yung storage or let's say yung data. Pero hindi mismo yung assets. Kasi ito, guys, yung authentication lang naman ang nagsisilbi and yung seed phrases yung buhay. Take note nyo ulit, ulitin ko lang, i-take note nyo, yung seed phrases po yung pinakabuhay ng assets nyo. So, kahit na mawala to, and ma-delete mismo yung laman nito, as long as nasa inyo yung seed phrases, kaya yang ma-restore sa other wallet. Okay? So, ayun, guys, no, i-take note nyo po yan. So, reminder lang po mga ka-GG, sa mga magtatanong kung kaya bang mismong i-close or i-freeze yung accounts or yung mga funds nyo sa mismong blockchain or sa hardware wallet nyo? No. Kasi nga po, yung laman ng hardware wallet nyo is nasa blockchain. So, hindi yan basta-basta na maka-close or ma-freeze, no? So, nakalagay nga dito, can freeze funds or close accounts. Hardware wallets designed this way also can't undo transactions because it is decentralized. Okay? Decentralized. So, walang nagmamay-ari. Okay? And ito nga, guys, can be used even without any of the hard cold wallet apps. So, let's say, guys, na for example, in instance, ito, yung gamit kong Ledger hardware wallet is yung mismong app na Ledger Live is nawala. Anong gagawin ko mismo? Wala nang ma-access. Paano ko i-access yung account ko or yung mismong mga assets ko? So, may mga options dyan, guys, no? So, nakalagay nga dito, even if a hardware wallet app servers shut down, you can access your crypto assets. Kasi nga, yan ang pinaka-power ng blockchain and decentralized, no? And yun nga yung mismong future na mismo ng in technology with regards sa mga digital assets or digital tokens. Your cryptocurrencies are on the blockchain, not in the app or on the device. So, hindi po siya basta-basta na nawawala, okay? Kasi nga po, nasa blockchain mismo yung assets nyo. The hardware wallet device holds the private keys. If needed, use the 24-word recovery phrase to get the private key, ensuring your coins are safe even if the app is inaccessible. So, ipapakita ko ngayon sa inyo, guys, what if kung mawala nga po yung app na ginagamit nyo sa wallet nyo. So, for example nga sa Ledger. For instance, itong Ledger wallet, no? What if kung nawala yung Ledger Live? Anong gagawin ko doon sa assets ko? So, ito, guys. So, dito tayo, guys, sa MetaMask wallet. Make sure, guys, na mag-create kayo ng bagong account na hindi nyo ini-import yung mismong seed phrases nyo ng hard wallet nyo, no?
So, yeah, for example, may existing account ako dito or pwede kayo mag-create ng bagong account. So, basta wag nyo lang i-import guys yung mga seed phrases nyo, no? So, ayan. Then, dito, click lang natin tong account. Then, add account or hardware wallet. Add hardware wallet. Then, lalabas ito guys. So, dito makikita nyo may Ledger, Trezor, or Lattice. I think yung sa Decent QR based siya. So, para makonect nyo, no? So, for example nga, for instance, itong Ledger. Then, continue. Okay. Click lang natin yung mismong Nano S Plus. Connect. So, hintayin lang natin. Ayan na siya. So, may mga iba't ibang accounts tayo dito. So, yung number 1 ako. Okay. So, dito, nakikita nyo naman guys sa tokens. Ito na, may existing na tayo. So, tingnan na natin sa Ledger Live kung same. Okay. So, ayun siya guys, makikita nyo, same na same, oh. Ayan, oh. Yung sa Binance natin, 4.87, 1.20. Ayan, same siya, 4.87, 1.20. So, ganun lang siya guys. So, pwede ko yan i-delete anytime sa ano ko na pwede ko ulit i-access. So, ulitin natin. So, for example, ayan, ano ko to, alisin ko, okay? Ayan, remove account. Ayan, so, this account will be removed from your wallet. So, mawawala ba? Ayan, bumalik ako sa, ano ko, nawala siya. Nakita nyo, nawala sa accounts ko. So, balik tayo ulit. Ulitin lang natin. Para lang ma-sure nyo na, na hindi nawala yung assets. Kahit nawala, add hardware wallet, Ledger, continue, paired natin sa Nano S Plus. So, hintayin nyo lang. Ayan na ulit. Select nyo lang yung mismong, account nyo na gustong ilagay. And, ayan na siya ulit, guys. So, ganun lang, no? Nakaano lang ulit. And, nasa sa inyo yan, guys, kung pwede nyo i-delete ulit, tapos ilagay ulit para at least safe lang din sa side nyo. Okay? So, what if, mga ka-GG, no, magsisend ako from my Ledger dito sa Ledger account ko, tapos i-send ko mismo dito sa isang account ko dito sa Binance. So, pwede ba yun, guys? So, try natin. Ayan, for example, dito tayo. Ayan, copy. Then, punta tayo sa, balik tayo sa Ledger. Okay. Ledger. Ayan. Then, click lang natin tong USDT. Ayan. Send. Okay. Dito natin i-send. Ayan, sa account natin. Then, for example, 1. Pina natin. Ayan. Makikita nyo yun yung fee. Next. Ayan. Then, confirm. Yung pinaka-previous balance natin dito sa ating, guys, ano nyo lang, i-take note nyo, Mababa pa yung account, yung natin doon. USDT, wala tayo USDT doon. So, dapat magkaroon tayo ng 1 USDT. Confirm. Let's see. So, kailangan natin i-confirm. Ayan, review transaction, guys, nakalagay. Review transaction, kung makikita nyo. So, papakita ko sa inyo. Wait lang. So, add natin yung USDT. Dapat magpa-pop up yung 1. Okay? Ayun na siya guys, yung 1 USDT. So, kinonfirm ko muna sa side ko kung ina-accept ko ba na mag-send ng 1 USDT sa another address, no? So, wallet address. So, ayun guys, kinonfirm ko and nakita nyo naman 1 USDT import natin. So, dapat lumabas siya dito sa tokens. Ayan siya guys, no? So, ganun lang guys. Pag sa mga confirmation, if ever na mawala or let's say yung mismong app na within that certain wallet, hardware wallet is mag-shutdown or mawala, meron pang other choices guys. Hindi naman mawala ng pag-asa kasi nga nasa blockchain yan guys. Blockchain, pinaka-secure na decentralized technology natin ngayon, no? So, hopefully, makatulong itong tutorial na to sa inyo. So, mga ka-GG, hanggang dito lang po muna yung ating video about sa advantages ng pagkakaroon ng hardware wallet. And of course, some tutorials na rin po kung paano mag-send, receive, and of course, yung pinaka-safety rin ng pagkakaroon po ng hardware wallet sa panahon na ngayon guys. Hindi natin alam kung ano ba yung pwede natin pagkatiwalaan na trading exchange platform or
kayo mismo ang niyan guys, responsible mismo sa assets. Gaya ko, kailangan ako maging responsible sa assets ko kasi yun ang pinaghirapan ko. So, anong gagawin ko kung mawala man yung mga other trading exchange platform? So, may options nga po at nagbabago na nga yung technology natin, nag-i-improve na pati sa mga digital currencies din po, no? So, yun yung advantages po ng pagkakaroon po ng hardware wallet. So, sana po makatulong itong video na to sa inyo and napanood nyo ng buo na para at least wala tayong questions after the video. And if ever naman kung may suggestions kayo regarding about kung ano yung pwede kong future na vlogs, no? Kung ano yung next vlog ko topic, pwede nyo i-comment down below guys, no? So, salamat po do sa mga nanood hanggang dulo nitong video na to and hopefully guys, makatulong po ito sa inyong lahat, itong information na to. And, gaya nga sinabi ko, based po ito sa aking opinion and experience. Hindi ko nire-recommend na gayahin nyo or let's say na subukan nyo din. Ito po ay information lang po na gusto ko i-share sa inyo para at least maging aware kayo, no? So, maraming salamat mga ka-GG. And kung hindi ka pa nagsasubscribe sa aking YouTube channel, make sure to subscribe and hit mo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko dito sa aking channel. Thank you guys for watching and see you next time. Goodbye and good vibes. Bye guys, see ya. Bye bye, stay safe everyone. Ingat po tayong lahat.